Hello, hello, Scorpio Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong monthly reading for June 2025. So Scorpio, sa kalagitnaan na po tayo ng taon. Ano po yung mga manifestations nyo, mga wishes nyo, and plans na gusto nyo matupad this June? I-comment nyo po yan sa baba and use my comment section as your manifestation board. Isulat nyo po dyan yung mga plano nyo na gusto nyo matupad. And let universe, God, spirit guides hear the frequency and energy of your wishes para mas mapabilis na matupad ang mga yan. So gamitin niyo po yan as your manifestation board. Feel free to write all of your wishes down below. So Scorpio, kukunin mo lang yung mga ka-resonate ka ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Scorpio yun, kaya relax ka lang. And talasan mo ang iyong intuition. Initial card, you have the World card. Something is ending in your life and you're entering a new era. Papasok ka na sa bagong portion o bagong chapter ng buhay mo. I'm seeing success. May matatapos sa pag-aaral or reaching a new heights, bagong pag-asa, and I'm seeing you traveling for some Scorpio dyan. So, may paunang message sa inyo ang yung spirit guides. So, talasan mo lang this time ang yung intuition, Scorpio ha, and para makuha mo yung akmang messages sa kalob sa iyo ng spirit guides mo this reading, okay? Thank you again for all of your donations, Scorpio. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong generosity, kindness, every time po na may reading tayo dito sa James Tarot PH. So thank you again for not skipping the ads. So Scorpio, ano naghihintay sa inyo ngayon June 2025? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Queen of Cups. Lovely, lovely, lovely. In the area of what you want, you have the Five of Swords. In the area of what you need, you have the Seven of Swords. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Cups. In the area of your near future, you have the Ace of Swords. In the area of your challenge this month, you have the Seven of Pentacles. In the area of your fortune, you have the Eight of Swords. Lovely. In the area of your divine advice, wow, you have the Ten of Cups. And your outcome this month, June, bago ka papasok ng July, you have the Two of Swords. A decision is needed to be made. Tama ba English ko? A decision is needed to be made. Tama naman, di ba? Okay. Isang desisyon na kailangan mong gawin bago ka pumasok ng July. So pag-usapan natin yan in full detail maya-maya lamang. But first, ano yung nasa bottom of your deck? Wow! See, Scorpio, you have the Wheel of Fortune at the background of your life this June. Nasa iyo yung swerte, nasa iyo yung kapalaran, pabor sa iyo. Ang universe, spirit guides, si God, ang yung angel guides, giving you what you want, giving you what you deserve, and providing you whatever you need this month. So nakita ko dito na para daw patuloy na pumasok ang swerte, patuloy na pumasok at umikot yung kapalaran na pabor sa iyo, Scorpio, you have to make a good decision. Parang dito kailangan may pag-action in your part. Kailangan maging active kang participant ng buhay mo. If you need to make a decision or you need to take action on something, kailangan daw talaga nandoon ka. Hindi ka pwedeng pahila-hilata o kaya pagpapaliban mo yung isang desisyon o kaya minsan meron kang i-ignore na bagay. Kapag daw kasi minsan pag meron kang ini-ignore, baka sobrang importante yun. Baka mamaya lumipas pala sa'yo yun. Baka mamaya yun pala yung opportunity na hinihintay mo. Kaya lang naging choosy ka o kaya pinabayaan mo yung isang bagay, mawawala tuloy sa buhay mo yun. So make sure this time around, pahalagahan yung dapat pahalagahan. Continue working on what you want para patuloy din na umikot ang swerte at hindi magtampo sa'yo. That's what I'm hearing. So ngayon, parang binibigyan ka ng kalakasan yung spirit guides to really cultivate what you want in life. And nasa sa'yo yung swerte, yung kalakasan. Pero kailangan mo rin gamitin yung effort mo. Kailangan mo rin ibigay yung part mo, yung portion mo of the pie. Di parang pie ito. So parang yung kalahati, si kapalaran, bibigay niya yung gusto mo, pero yung kalahati, kailangan mo i-work din yun. Patunayan mo rin kay universe that you are ready and you are serious enough to get this swerte for you. Okay, Scorpio? Kailangan din talaga ng effort from you, okay? So, ang napakaganda mong reading pag-usapan natin later dahil maghanap mo tayo ng mga additional messages o mga payo from your spirit guides telling you kung ano yung mga gabay o kaya posts, guide posts na kailangan mong isipin ngayong buwan na ito, okay? Napakaswerte mo ngayon, kaya laban, sugod, gawin mo na. Huwag ka na matakot na gawin yung mga bagay na gusto mong gawin because nasa sayo yung pabor ng kapalaran, okay? The first, we have blame. I accept responsibility for my well-being. So, take accountability daw, Scorpio. Kung ano yung mga ginawa mo, desisyon mo, mga plano mo, panindigan mo. And wag ka nang magkaroon ng mga blame game na parang, si ganito kasi ginawa ganyan, kaya ito yung ginawa ko. Si ano kasi, wala kasi siya, kaya ito yung ginawa ko. So, ngayon, kung ano yung desisyon mo, kung ano yung action mo, panindigan mo. Okay, Scorpio? Another message you have,
Imagination, I embrace and nourish the creative aspects of my mind. So ngayon, parang magkaroon ka doon ng matalas o malawak na imahinasyon tungkol sa mga bagay na gusto mong gawin. Parang wag lang daw magkaroon ng isang approach. Halimbawa, ito yung gusto mong makuha, makabili ng kotse, tapos nag-iipon ka, di ba? And then ito lang yung solution mo, ito lang yung paraan mo. Tapos na-realize mo, parang ang bagal dumating. Para magkaroon ka doon ng ibang vision or imagination of the possible options na pwede mong gawin para makaipon ka na malaki, makabili ka na ng kotse. So, may mga bagay doon na gagawin mo na kakaiba sa solusyon lang na naiisip mo. Magkaroon ka ng option A, option B, or plan A, plan B para mas matumbok mo na mabilisan yung mga goals mo. Have a big imagination daw this time. The message of surrender, I can release my need to control. May mga bagay daw this month na parang hayaan mo na lang. Huwag mong kontrolin, huwag mong ipuwersahin, huwag mong pigilan. Let things flow and let things go. Kung ano yung dapat mangyari. Ngayon parang daanan mo na lang daw at huwag mong puwersahin. Okay? 3 bagay, 3 pointers sa kailangan mo gawing gabay this month, Scorpio. You have blame. Take accountability sa mga ginagawa mo, panindigan. Imagination, magkaroon ka na malawak na imahinasyon sa mga bagay na gusto mong gawin. Magkaroon ka na iba't ibang solusyon, iba't ibang options. Surrender, wag mo nang pigilan, just relax, surrender to the control, and let things flow, go at the right time sa buhay mo, okay? Start tayo sa iyong reading this month, Scorpio. Ilan lang yung major arcana? You don't have major arcana, isa lang. The Wheel of Fortune, kapalaran, nag-iisa. Pinakamalaking epekto sa buhay mo ngayon ay kapalaran, Scorpio. Your action, also kung ano yung magiging effect nito sa energy or frequency ni universe, para ano yung ibabalik niya sa'yo. Because money, swerte, kapalaran, and opportunity, and abundance ay energy-filled yan eh. Frequency yan eh. So kung ano yung ibabato mo kay universe, babalik din yan sa'yo. Kung ano yung ibibigay mo. Halimbawa, gusto mo magkaroon ng trabaho sa call center. Halimbawa, yun yung pangarap mo, yun yung feeling mo. Kapag nakuha mo to, swerte ka na. Makakaipon ka na buwanan, ganyan. And then, hindi ka naman nag-a-apply, Scorpio. Hindi ka naman naghahanap ng mga applyan. So, paano mo makakamit yun? Yun yung sinabi ko sa iyo kanina na pie eh. Parang portion ng pie. Na parang ito yung bibigay ng universe. Ito yung kalahati sa'yo. So, ano ilalaban mo para makuha mo din yung talbog ng swerte sa'yo? So, you really have to put an effort on something and let the universe na isopresahin ka niya ng mga bagay na ibibigay niya sa'yo. Okay, Scorpio? So start tayo sa yung reading na napakaganda. At the center, you have the Queen of Cups. Queen of Cups, all about your heart. Everything that you want sa puso mo, yung kapaligaya sa'yo, yung magbibigay sa'yo ng fulfillment, yung magbibigay sa'yo ng enjoyment, contentment, and more love. I'm seeing also, you want security sa buhay mo ngayon. Parang, this time, gusto ko na makabili ng bahay, gusto ko na makapagpatayo ng gantong negosyo, gusto ko na ma-make sure na for the next 3 years, meron akong sarili kong pera, meron akong may ipon. Ngayon, parang, you want to be secured sa buhay mo ngayon. Parang gusto mo na masiguro na meron akong mahuhugot o meron akong madudukot anytime na kailanganin ko. And ngayon nare-realize mo na kailangan I put my whole heart and my whole love for something na ginagawa ko. Well, very passionate ka naman, Scorpio eh. Sobrang passionate mo nga. You're being seen as very matigas ang ulo, stubborn, kasi kung ano yung gusto mo eh, di ba? Very brave ka rin eh. And kaya siguro minsan may misunderstood ka ng iba because you fight for what you want and you're very passionate on the things that you want. At ganun ka nito with the Queen of Cups, ilaban mo yung mga gusto ng puso mo, yung magpapasaya sa'yo. Don't settle for less. Huwag ka makipag-compromise, lalo na kung nakakompromiso yung pag-ibig mo, yung kaligayahan mo, yung self mo, parang masyado ng selfish yung ibang tao sa ibang endeavor. And then you're gonna realize, parang hindi para sa akin to. So ngayon, yung mga bagay sa buhay mo, ini-evaluate mo siya as parang okay, para sa akin ba to? Kung para sa akin to, masaya ba ako dito? Kung masaya ba ako dito, go, push ko. Pero kung hindi ako masaya dito at hindi to tawag ang damdamin ko, hindi ko gagawin. Parang ngayon, parang protektahan mo daw ang puso mo, Scorpio. I don't know why, baka may mga trauma ka in the past o may mga pinagdaanan ka na before na nilaan mo lahat. Lahat, wala kang tinira. Pero in the end, walang nangyari. Ano?
There was conflict, there was things na parang worth it ba lahat ng ito kung nadudurog ako, ganyan. So ngayon talaga naghahanap ka ng security and comfort sa things sa ginagawa mo. Parang kung ako ay magalaan ng sobra-sobrang sakripisyo sa bagay na ito at hindi naman babalik sa akin yung magandang bunga na inaasahan ko, wag na lang kasi I want to protect myself. That's what I'm seeing here. And nakita ko dito na you're very, very caring too much, Scorpio. Marami kang pinapangalagaan na tao sa buhay mo, whether friends, family, co-workers, na parang too much na. Too much giving. Too much lending something. Parang magtira ka naman sa sarili mo, Scorpio, okay? Para umikot naman sa sarili mo. Parang this time around, pagtuunan mo doon ng pansin, yung sarili mong kapalaran. Ikaw muna this time, okay? Queen of Cups being clarified by the Hanged Man. Yes, marami ka talagang sinakripisyo, marami ka nang binigay to the point na parang feeling mo you're so alone. Hindi mo natuunan ng pansin yung pansarili mong kaligayahan, pansarili mong goals, pansarili mong future. You're very, very giving kasi. With the Queen of Cups here. And then you're gonna realize, paano naman ako? Nakabitin ka, mag-isa ka, and you want to have a clarity of what you want to achieve sa future. Na ngayon, yes, nagbibigay ako lahat, nilalaan ko sa iba. Paano naman yung pansarili ko? And then nung tinanong mo yung sarili mo, paano naman ako? And then parang biglang may stuck. Parang, nga no, paano naman ako? Ano bang gusto ko for the next 5 years? Halimbawa, OFW ka for 15 years. Trabaho ka dyan sa abroad. Single ka pa, halimbawa. Tapos, lahat binibigay mo sa pamilya mo, lahat ng pera. May tinitira ka para panggastos mo dyan, pambayad sa bills, pambayad sa upa. And then, 15 years na nakalipas, yung mga kapatid mo nakagraduate na, yung pamilya mo may sarili ng bahay, yung magulang mo okay na. And then, tinanong mo sarili mo, ano naman gusto ko para sa sarili ko? And then, parang bigla ka na blanco. Ano nga, no? Anong gagawin ko for myself? Unahin ko naman yung sarili ko this time around para gumulong naman yung swerte for myself. And then ngayon, kinakailangan mo daw bumaliktad ka, Scorpio. Bumaliktad ka, ibaliktad mo yung isip mo para makita mo yung sitwasyon on a bigger light, on a better lens, on a bigger scope, na ma-realize mo, ito pala yung gusto ko. Ito naman yung tawag ng damdamin ko kasi parang naging alipin ka of the job, naging alipin ka of other people dahil yung act of service ang parang mo ang language of love mo act of service. Parang okay, bibigay ko sa inyo lahat kasi mahal ko kayo. And then now, time mo naman for yourself. So hanapan mo daw ng perspektibo, ibang perspektibo kung paano mo mabibigay sa sarili mo yung kaligayahan na deserve mo at hinahangad mo this time. Okay, Scorpio? Takpan ko lang si Kuya kasi nakabaliktad siya pero revealing si Kuya. In the area of what you want, you have the 5 of Swords. Yes, you have been through a lot, Scorpio. You've been through a lot. Nabigay mo lahat ng kakayanin mo, nabigay mo lahat ng gusto mo, nabigay mo lahat ng effort, time, pawis, money. And then ngayon parang nagkakaroon ng mga conflict sa paligid na parang may gulo, may something is not right. Nafe-feel mo na pwedeng na-realize mo, people are not treating you right. People are just there kasi may makukuha sila sa'yo. O nandiyan lang sila, lalapit sila kasi may gusto sila sa'yo. Pero in reality, you're gonna think, genuine ba yung relationship namin? I mean, hindi ba ako gatasan lang for something? And ngayon parang gusto mong baguhin yung kapalaran mo, Scorpio. And na-realize mo, worth it ba lahat? Worth it ba lahat ng binigay ko? Worth it ba lahat ng fight na nilaan ko for this? Lahat ng nilaban ko para dito? And then you're thinking, am I pushing myself for something na hindi pala ako ganun ka-valued? And ngayon, pinipick up mo yung sarili mo. Tignan mo siya, pinipick up niya isa-isa yung mga swords. Mga swords na nilaan niya para sa ibang tao. Mga swords na pinabayaan ng mga taong yun sa likod niya. And ngayon, pinipick up mo yung pieces. Parang ako naman this time around, sinasayang ko pala. Ngayon, ako naman ang bibigyan ko ng magandang tsansa for a better life. Okay? The 5 of Swords being clarified by the Judgment card. Yes, nagising ka na sa katotohanan. Nagising ka na sa isang bagay na parang paulit-ulit na nangyayari, hindi mo na-realize na nagagamit ka na o you are being taken advantage of. Parang ngayon na-realize mo na time na para bumangon, time na para baguhin ang kapalaran ko, para umikot naman ito in my favor. And ito yung action na kinakailangan ni Wheel of Fortune, ni Universe Scorpio. Ibibigay niya yung gusto mo, pero kailangan may action from your part. And this is a good start. The pagising, the awakening, the realization of something in your life, in your reality na kailangan mo actionan this time. Okay, Scorpio? In the area of what you need, ito kailangan mo have the 7 of Swords, action, kilos, strategy, tactic. Ngayon parang hinihingang ka ng spirit guides mo na okay, kung nagising ka na talaga sa mga bagay na kailangan mo magising, na-realize yung mga dapat mo ma-realize, and na-actionan mo na para mabago ang kapalaran mo, kailangan mo na active na plan, Scorpio. Halimbawa, na-realize mo na itong mga taong to lumalapit lang pag may pera ka, edi ayusin mo na. Baka yung mga kamag-anak mo na kaya na tumayo sa sariling paa, kailangan nilang
mag-spend na ng sariling kaperahan on their own. Hindi na nila kailangang umasa sa'yo. So baka kailangan mo na i-evaluate yung perang pinapadala mo para makaipon ka din, para mabili mo na o magawa mo na yung mga goals na gusto mong gawin na nangangailangan ng pera. So ngayon parang you're gonna segregate na the money. Kung dati laging 30, ano ba, 70-30, 70% sa kanila, 30 sa'yo. Ngayon, para mabaguhin mo na kasi yung iba naman sa family members mo, kayang-kaya na nilang buhayan ng sarili nila. So, paunti-unti binabago mo na yung hatian para makaipon ka na rin sa sarili mo, mabili mo yung mga gusto mo, ma-achieve mo yung gusto mo ma-achieve. Because nakita ko talaga dito na may mga tao talagang taking advantage of you. Lying, stealing, cheating, mga tao na parang porke mabait ka o porke giving ka, inaabuso ka na. So make sure this time around talagang baguhin mo yung aspeto. Ikaw daw ang kailangan gumawa at umaksyon sa bagay na ito, Scorpio. Para talaga totally magbago ang ikot ng buhay mo, okay? The Seven of Swords being clarified by the Queen of Pentacles, yes. Sa usaping kaperahan daw talaga, Scorpio. Sa usaping mga bagay na gusto mong mabuo, mga blessings na gusto mong pakinabangan para sana in the near future ay magamit mo siya pa nag-retire ka na o pag umuwi ka na sa Pilipinas o kapag feeling mo gusto mo na mag-iba ng gagawin para meron kang impok, meron kang magpagkukunan, meron kang resources na magamit mo anytime. At nangangailangan to ng changes in your part. Strategy talaga mula sa iyo na parang okay, babaguhin ko na yung plano ko, babaguhin ko na yung nakasanayan natin para magbago yung ikot ng kapalaran for you. Nakita ko dito na halimbawa gusto mo magnegosyo, no? Kasi meron kang ginagawang trabaho ngayon, main job mo yan, at gusto mo magtayo ng negosyo na parang feeling mo additional yan na pagkukunan ng pera para hindi ka na ganoon kahirap sa main job mo. So ngayon parang kailangan mo daw ayusin ang iyong kaperahan at nangailangan talaga dyan na matino, detailed at saka talagang konkretong plano na hindi ka urong-sulong because nakita ko talaga na itong changes in your atake sa iyong kaperahan, sa iyong mga plano sa buhay, sa ginagawa mo, this will change your future. Abundant future, may pera ka in the future, masaya ka sa future mo, meron ka mapaghuhugutan pag kinakailangan mo. Kapanatagan ang iyong future, Scorpio. Kaya ilaban mo itong mga changes na kailangan mong gawin sa buhay mo this time around, okay? In the area of what's affecting your current energy of the King of Cups, parang ayaw mo na eh. Because sobrang pagod ka na nga, sobrang masakit na yung ginawa. Ngayon parang gusto mo na magkaroon ng guard sa puso mo, gusto mo ng security sa puso mo na hindi ka na masaktan, na hindi ka na isahan, hindi ka na paikutin. Ngayon parang you just want to have a peaceful life kasi. Sawa ka na doon sa everyday struggle, everyday worrying, everyday ko saan babayad dito. Lahat kasi sila feeling ko ha. Lahat sila nalapit sa'yo, Scorpio. Ikaw yung kinakapitan ng lahat. Ikaw yung inaasahan ng lahat. Kaya konting kibot, paproblemahin mo, tatawag sa iyo, sasabihin niyo problema, ganito, ikaw naman maghahanap ka ng solusyon. Lagi ikaw yung punong abala sa solusyon ng ibang tao o sa problema ng ibang tao. Ngayon, ang hinahangad mo na lang magkaroon ng kapayapaan sa puso mo. Nung kahit ang gulo-gulo ng paligid pero ikaw kalmado ka, payapa ka, hindi mo na iisipin yung problema ng iba. Ngayon parang gusto mo ng peaceful life. I'm saying you're sitting or I don't know, bigla ako nakakita ng isang tao na nakahiga sa front porch ng bahay niya facing the garden and nakahiga ka sa duyan, parang tahimik lang, masaya, hindi mo na problemahin yung mga bagay na hindi mo problema. Ngayon parang this time around for yourself naman, for yourself, okay? King of Cups being clarified by the Knight of Cups. Yes, you want to have like an offer of peace, an offer of something na parang this time around, ito ang ma-offer ko, okay na kayo, okay na din ako. Parang ngayon bibigyan mo rin ng offeran mo yung sarili mo ng kapayapaan. O offeran mo yung sarili mo ng moment of really serenity. Ganyan. Parang sobra-sobra ng binigay ko, offeran nyo naman ako ng katahimikan. Offeran nyo naman ako ng kasaganaan para sa sarili ko. Ibigay nyo naman sa akin yung kalayaan na yun. Parang you're asking you're demanding din eh. Ramdam ko yung pag-demand mo ng offer of that tranquility. Offer of that self-love, self-worth naman. Parang ngayon, please naman ako naman. Ganyan. You're offering that idea to them and you're expecting them to offer that back para sa'yo. Na parang tama na, ako naman, nabigay ko naman sa inyo lahat ganyan eh. Nabigay ko naman na sa inyo yung mga bagay na gusto ko eh. So, i-offeran ko kayo ng gantong bagay, sikapin yung buuin yan, sikapin yung payabungin. This time naman around, ako naman, katahimikan ko, kaligayahan ko, peaceful life ko naman. And you're willing to give that and you're willing to accept that from them, okay? In the area of your near future, you have the Ace of Swords, dito victory. Magkatagumpay kayo to, Scorpio, sa pagbabago na ito because Ace of Swords is also about parang raising that sword, parang yes, magtagumpay ako, akin to, nagagawa ko yung plano ko, nagawa ko yung gusto ko, raising that sword of clarity, of victory,
of nailing yung mga bagay na gusto mo. Ngayon, umikot talaga yung kapalaran in your favor. I'm seeing you getting what you want. The peaceful life, yung parang nauna mo yung sarili mo this time around, nabigay mo sa sarili mo yung mga pangarap mo, nabigay mo sa sarili mo yung buhay na gusto mo, nakita ko yan sa'yo in the near future, and you're raising this sword na parang, yes, thank you God, binigay mo sa akin yung direksyon na yun, binigay mo sa akin yung kalakasan na yun na magplano ng konkreto para sa future ko, ma-realize ko yung mga dapat ko ma-realize, nagising ako sa katotohanan for my future. Nakita ko rin dito na malinaw ang isip mo sa mga bagay na gusto mo at mga bagay na ayaw mo. This time around, nakita ko rin na you're just after the truth. Honesty ang gusto mo eh. Katapatan sa mga tao na sa paligid mo na kailangan totoo kayo sa akin para maging totoo din ako sa inyo. Gatasan nyo lang ba ako? Nandito ka ba? Mahal mo ba ako because may nabibigay ako o dahil mahal mo talaga ako genuinely? So, you're after the truth. You're after the clarity of the relationship with other people. Na parang itong taong ito, pamangkin mo, teka, lagi na sa inyo, pag nandiyan ka, mabait sa'yo. Pero na-realize mo, teka, parang pera lang din ang hinahangad sa'yo o parang dahil may binibigay ka, kaya mabait sa'yo, kaya nandyan. Pero pag ikaw naman ang malungkot, ikaw naman ang mahina, ikaw naman ang nangangailangan, hindi mo sila maasahan, hindi mo siya makita, hindi siya nagpapakita sa bahay ninyo, ganyan. So, parang this time around, you're clearing the relationship with a lot of people in your life. Parang ngayon, kung sino yung core group, sila lang. At ngayon nakita ko rin na malinaw sa future mo kung sino yung dapat mo pahalagahan. And also kung ano yung tatahaking mo landas. Malinaw na sa puso't isip mo kung saan ka papunta, ano yung dapat mong pag-ipunan, ano yung dapat mong paggastahan, at ano yung dapat mong paglaanan ng oras. So, a very, very clear and peaceful life in the near future. The Ace of Swords being clarified by the Knight of Swords. Yes, good news. I'm seeing you just going through the things na talagang malinaw sa isip mo. Minsan may mga bagay na parang hindi mo na pinag-iisipan, hindi mo na malaliman na kinocultivate because malinaw na sa isip mo eh. Bakit ito patitimbangin ka malinaw naman na, diba? So parang may quick action in your part na parang, sige, gawin na natin yan because malinaw sa'yo yung tatakbuhin ng lahat. Malinaw sa'yo kung ano yung gagawin mo, kung ano yung gusto mo talaga. Hindi ka na nag-iisip-isip, hindi na malabo, hindi na urong-sulong because you're very sure. You're very sure of yourself. The assurance na gusto mo no dati, sa gitna, sa core, yung parang security na gusto mo sa puso mo, na parang hindi na ito mangyayari, hindi na ako gahol, hindi na ako takot. Ngayon, in the near future, hindi ka na ganun katakot because you are now very, very sure of your life, of your money stability, of your goals, yung mga pangarap mo, yung path mo, yung purpose mo. And ngayon, sugod ka lang ng sugod sa bagay na gusto mo. Ilalaban mo yung mga bagay na ilalaban mo. Yung tawag talaga ng damdamin, yung nagagawin mo. And also, meron kang clear communication. Nakita ko dito na pag merong mga hindi pagkakaunawaan, kakausapin mo agad, sasabihin mo agad. O kaya pag may gusto ka, sasabihin mo, kukunin mo, ilalakad mo, ganyan. So, ngayon may malakas na tawag sa'yo to really communicate and be smart daw. That's what I'm hearing. Be smart. Especially with the presence of two swords here. Maging matalino ka daw sa approach mo. Dapat daw pinag-iisipan, pero dapat daw talaga nanggaling siya sa experience, nanggaling siya sa talagang isip at hindi lang sa damdamin. Okay? Parang ngayon sinasabi ng spirit guides mo na be logical. Isip ang pairarin more than your heart. Okay? In the area for challenge this month, Scorpio, ikaw ay naiinip na this month. Naiinip ka na, nagududa ka na sa mga bagay na ginagawa mo. Parang inisip mo, worth it pa ba to? Parang may nangyayari ba? May nag-develop ba? May pinapatunguhan ba tong ginagawa ko? O nagsasayang na ako ng oras? Merong push and pull sa isip mo this time, Scorpio. Thinking long, hard enough kung worth it pa ba ang binabagay na to o aalis na ako o lilipat na ako o maghaharap na ako ng ibang kapalaran ko because gusto mo umikot na eh and you're just, I'm feeling you're just parang may stuck na, no? Parang wala na nangyayari, wala na nagaganap sa endeavor. Halimbawa, nag-a-apply ka sa trabaho tapos 3 months na wala pang tawag. O kaya, nag-training ka na for a week pero hindi ka pa tinatawagan for the past month. Ano ba yun? Nag-initial training na ako, ba't wala pa tumatawag? Ayan. So ngayon, parang ine-evaluate mo na parang kailangan ko na bang tawagan sila? Kailangan ko na bang malaman ang resulta? Kailangan ko na bang busisiin? Kung may mangyayari pa ba dito? Kasi kung wala, move on ka na to other things. That's what I'm hearing. The 7 of Pentacles being clarified by the 4 of Wands, yes. Ngayon, iniisip mo talaga, worth it pa ba to? Para sa stability ng family ko, baka nagasayang na ako ng oras at pera dito. Kasi marami kang pangarap, marami kang gustong abutin na goals. Halimbawa, goals mo makatapos sa pag-aaral ng anak mo, goals mo na makabili na ng bahay, goal mo na makapagpatayo na ng gantong property o makabili ng gantong material things. And ngayon, dahil ang tagal-tagal maabot itong goal na ito, iniisip mo na, bakit ang tagal? Bakit ano nangyayari? May inaasahan akong pera this month, pero bakit parang ang bagal umandar? O kaya hindi pa
hindi dumidikit yung realidad doon sa plano mo, sa natansya mong strategy. So ngayon nagkakaroon ka ng evaluation because you're after the goals na kailangan maabot. Para may tinutumbok ka na threshold or minimithing dapat matupad this month. And then ngayon iniisip mo, tama ba itong ginagawa ko? Ganyan. So, kailangan mo talagang i-evaluate to, Scorpio. In the area of your fortune, this month you have the Eight of Swords telling you na hindi ka stuck, Scorpio. Kasi nasa area siya ng fortune eh. Meron kang kinakaharap na problema this month na parang inisip mo, walang akong magawa, hindi ko alam ang solusyon, wala akong makapitan, walang tumutulong sa akin, yung ginagawa kong action at solution hindi umuubra, ganyan-ganyan. So, paano to? Stuck ako? No. Sabi ni Spirit Guides, hindi ka daw stuck. Meron daw solusyon. Kaya lang yung solusyon, hindi yun ang pinipili mo. Yung solusyon mo daw kasi isa lang. Ito lang yung, parang alam mo yung doorknob, na spirit mo sinusuksok yung susi doon, hindi naman umuubre susi. Hindi mo to rin mabuksan yung pinto. So sabi ni Spirit Guides, maghanap ka daw ng ibang susi para mabuksan mo yung pinto ang yun. Ibig sabihin, there are a lot of options there. A lot of solution. Option A, option B, plan A, plan B hanggang Z. Subukan mo daw gamitin yun para umubra. Kasi itong ginagawa mo this time around na option or solution, hindi siya umuubre. So, kailangan mo na daw paltan. At kapag napaltan mo yan, sigurado, garantisado, makakawala ka sa stock na to. Okay, Scorpio? Your Eight of Swords being clarified by the Queen of Swords. Yes, malinaw na vision. Malinaw na vision of how you're gonna get out of this problem, of this endeavor. Kasi nga, kaya feeling mo stuck ka because isa lang naisip mong solution. With the Queen of Swords here, may kailangan ka daw talagang gawin, nakakaiba, and be open to a brighter and bigger solution para makawala ka dyan. Maging decisive ka rin daw. Dapat ikaw yung uri ng tao na action ka, pag uupuan mo, titignan ng mabuti, hindi mo papapagliban, hindi mo i-ignore, and you're gonna find better solutions. At ito'y kung kailangan putulin mo yung ugnayan with some people na talagang nagdadala sa'yo ng problema, o kaya sasabihin mo na head-on, magiging prangka ka na because si Queen of Swords, prangka to. Kung anong gusto niya, kung ayaw niya. So maging prangka ka rin daw para makawala ka na sa stuck phase ng buhay mo, okay? Say what you want, say what you mean, and mean what you say. Hindi mo daw makukuha ang solusyon kung hindi ka magkasalita at hindi ka mag-approach. Okay, Scorpio? Nasa iyo yung kalakasan this time, okay? In the area of your divine advice, you have a 10 of Cups. 10 of Cups, ano ba yung mga, para kanina ka bumabangon, sabi nga nung coffee commercial, para kanina mo nilalaan yung pag-isumikap mo, yung kapalaran na gusto mong mabago. And ano yung goal, ano yung vision? Para kanino? Para sa family, para sa mga anak, para sa magulang, para makabili ng bahay, para mapagamot yung mga dapat mapagamot, para makaipon, para ma-happy kami. I'm seeing that. Continue fighting for that, Scorpio. Para kanino ka bumabangon, para kanino yung nilalabanan mo, and yun yung magdadagdag daw kasi sa'yo ng passion eh. Magdadagdag sa'yo ng fire, ng fuel, ng gasolina para patuloy na ilaban yung pag-ikot ng kapalaran sa'yo. And I'm seeing you talaga na if you're really after the betterment and stability of your family, talagang hindi ka ma-distract, hindi ka maliligaw ng landas because nakita ko na you're sacrificing a lot for other people. You're putting your heart para sa kanila at napakabuti mo. And nakita ko talaga dito na may reward for you in the near future because you have given your all for your family. And may magandang bunga ito because 10 of Cups is a happily ever after card. May bahay ka, may lupa, nakapagpatapos sa mga anak, may pera ka, impok, magkakaroon ka ng magandang buhay in the near future. Kaya ilaban mo na to, okay? Na 10 of Cups being clarified by the 9 of Cups. Wow, kung alam nyo na po, kung sanay kayo dito sa reading natin, kapag lumabas anytime si 9 of Cups, this is a confirmation na kailangan mo na mag-wish. So pumikit ka na ngayon, i-wish mo na yung gusto mong i-wish. Kung gusto mo maging detalyado, precise, gawin mo na. Pwede mo rin i-pause ang video para ma-wish mo na. Because si 9 of Cups is a wish fulfillment card at maririnig ng iyong spirit guides ang mga wishes mo this time around para mas mapabilis yung iyong pag-wish. So this is a confirmation na sabi ni Spirit Guides mo, go after the stability and fulfillment sa puso mo. Kung saan ka magiging sobrang ligaya, yun ang gawin mo daw this time. Like I've said here, puso, kaligayahan ng puso. Kapag hindi ka masaya, lumipat ka. Pero para umikot ang kapalaran, kailangan daw unahin mo yung pagmamahal and fulfillment sa'yo na kapag hindi mo kailangan makipagkompromiso, kailangan you feel in your heart that you're happy. Kapag wala doon ang puso mo, hanapin mo sa iba, ganyan, okay?
stability for your family, and for yourself. Congratulations. Ang yung outcome na napakaganda, pag-usapan natin later. But first, let's have additional message from Divine. Ano yung mga bagay na gusto nilang ipadagdag sa'yo na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayon? You have Parrot. Someone will gossip about all of your secrets. So, ingat-ingat daw sa mga sinasabi mong mga private information about you. Hindi lahat ng kaibigan mo na hiningahan mo ng problema ay talagang kaibigan. Iba dyan ay pinagkichismisan ka in your back. Okay? Be careful on the information that you say to other people. But, take care, enemies are working against you. Oh, ito yun, mga kaibigan na akala mo kaibigan pero hindi. Another message, Nest, and emotionally secure. Oh, emotionally secure. Loving family is important to you. Yes, emotionally happy ka. Kontento ka kasi maligaya ang pamilya mo. Parang nakita ko dito, Scorpio, kung maligaya ang pamilya mo at kontento sila, kontento ka na rin. Parang kung masaya sila, masaya ka na rin at very, very fulfilled ka. Parang pag napaligaya mo at nabigay mo sa pamilya mo yung mga bagay na gusto nila, feeling mo accomplished ka na. That's what I'm feeling. Another message you have, Club, someone will try to make you do something against your will. Oh, like I've said kanina, huwag ka makikipagkompromiso, lalo na kung ayaw mo gawin. Don't settle for less, okay? Another message, you have Bear, danger especially in money matters. O ngayon, tutukan mo daw mabuti ang kapirahan mo, Scorpio, this June. Huwag ka daw basta-basta magalaan. I'm hearing mga documents o kaya pera mo, huwag ka masyadong magpapautang sa mga taong hindi maasahan. Huwag mong ibibigay ang iyong pera sa mga hindi maasahang tao, okay? Another message, you have Hat, you will be playing a different role o baka magkakaroon ka ng bagong trabaho na magkakaroon ka ng bagong posisyon doon, kaya magkakaroon ka ng bagong responsibility, okay? Another message, frying pan, trouble or accusation. Meron daw mga tao na magbibigay sa akusasyon, daanan mo lang dyan kung alam mo naman ang katotohanan, hindi mo kailangan problema, okay? Sa panig ka ng katotohanan. Another message, Hammock, taking a vacation physically or mentally. Kailangan mo talaga magpahinga din paminsan-minsan para mapalagaan mo ang sarili mo, okay? May bakasyon ka daw aasahan this time. Another message, older woman, dealings or relationship with an older woman. Baka lola mo to o nanay mo o matanda sa iyong circle na kailangan mo daw pagtuunan ng pansin. Baka may concern regarding her health or your relationship. Kailangan mo daw pagtuunan ng pansin this time, okay? Another message, you have dog barking, advice from a friend. Meron daw kaibigan mo na magpapayo sa'yo. Kaya timbangin mo kung mapagkakatiwalaan ba yung payo na yan from a friend kasi may issue tayo with a different friend here. So kung may magsabi siguro sa'yo na, uy, meron kang kaibigan na hindi totoo sa'yo, na pagkichismisan ka, pakinggan mo daw yun, okay? Ay, yung outcome na napakaganda, Two of Swords. A decision, may kailangan ka daw pagdesisyonan, Scorpio, especially sa iyong kapalaran. Iikot daw ang kapalaran in your favor kung ikaw ay decisive. Huwag ka daw matakot mag-decide, pero lagi mo daw pakinggan ang intuition mo. Pag alam mo na parang medyo alanganin o hindi ka pa makapag-decide, huwag ka muna mag-decide. Take a day or two. Pag-isipan mo muna para makalma mo yung sarili mo at maisip mo mabuti yung tamang sagot. And also, pakinggan mo mabuti yung intuition mo para matap ka ng yung spirit guides para malaman mo kung ano yung tamang desisyon. Huwag ka agad-agad mag-decide kung hindi ka pa sure, okay? Pero kapag sure ka na, decide on things. I'm hearing na yung mga desisyon mo, importante yan for your future. Nakita ko rin na huwag ka daw tumingin based on your eyes sa mga nakikita mo sa iyong desisyon. Lagi mong kalampagin yung kaluluwa mo at saka yung intuition para alam mo yung tamang desisyon. Always base things in your heart. Ano yung tawag ng puso mo, especially sa core mo na to? Ano yung importante sa'yo? Doon dapat magagaling daw yung iyong desisyon. And also, with this, what makes you fulfilled? What makes you happy? Your family makes you happy. Yung kaligtasan nila, yung kasaganaan nila, doon ka magiging fulfilled eh. So doon dapat daw mag-uugat yung mga desisyon mo sa buhay. Makaka-apekto ba ito sa family ko? Makaka-apekto ba ito sa future nila, sa future ko? Doon mo timbangin, okay? The Two of Swords being clarified by the Hermit card. Yes, kailangan mo talaga mag-isip muna. Like I said kanina, kung halimbawa hindi ka pa makapag-decide kasi medyo alinlangan pa, bigyan mo ang time mo makapagsarili ka muna. Magbakasyon ka, panandalian, punta ka sa park, talagang gumora ka na, magbakasyon ka muna, panandalian, talaga. Yung talagang sarili mo lang para makapag-isip ka, para maging malinaw ang isip mo, makawala yung emotional. Kasi pag masyado kang emotional, nabablock niyan yung isip mo. Hindi ka tuloy makapag-isip ng tama. So para kumalma ka muna and then find the answers while you're alone. Magkaroon ka ng wisdom searching o soul searching at saka magiging malinaw ang lahat, makapag-decide ka na. This decision ay tutuhog ito pagpasok ang July. So talagang kailangan maging maingat ka daw sa decision mo. Huwag padalos-dalos. Think first. Pwedeng tumagal yan 2 o 3 linggo siguro kung kinakailangan. Kung hindi naman to rush, bigyan mo ng maraming space ang decision making para patuloy na umikot ang swerte in your part. Okay, Scorpio, maging maingat sa mga desisyon and
pag nilay-nilayan muna, okay? So Scorpio, that is your June 2025 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Sario PH. God bless everybody.